Hello, what's up? This is Ray Manguera and this is the Ask Out ng kung saan mga iniwang yung tanong na sa comment section dito sa YouTube, sa Facebook, sasagutin natin, okay? Sa mga matagal na dito, familiar na kayo dito, boring po ito, don't expect much sa mga sasabihin ko dito. Pero don't worry, lahat ng mga questions nyo, siniseryoso ko rito ng sagot, okay? Kung interesado ka na, well, ito na yung mga questions, ilalatag ko na. You decide kung gusto nyo pa magstay rito or hindi na, okay? Let's start. Sa unang tanong, galing kay Boss Boniam Parado. Question ko lang, boss, regarding sa fast charging 120 watts na power bank, sabi natin power bank yan. Kapag po ba hindi na original yung cable, hindi na po ba gagana yung 120 watts? Parang normal charger na lang ba? Okay, sasagutin natin yan, boss. And galing naman kay Boss Jarel David 4360. Sir, ask lang po, pwede po ba gamitin yung Do Battery Saver? Legit po ba siya? Kasi parang ang bilis mabawasan yung battery ng phone ko at may Greenify din ako. Okay. Sasagutin din natin yung boss. And then galing kay Boss Jonathan Riboton 6341. Good evening, sir. Ano po pinagkaiba ng power delivery kaysa traditional charger? Alin sa dalawa ang magandang gamitin? Thanks. Okay. Sasagutin natin yung Boss Jonathan. And galing kay Jonathan din, the basis naman ito. Kuya Hotman, ask ko lang, ano mas better, fast charging o normal charging? I'm using Blackshark, so sa ngayon, okay pa naman. Sana mapansin, master. Okay, and finally, galing kay Boss Dale Matiliano or Dale Matiliano. Question lang po, okay lang po ba always gamitin ang power bank sa CP natin? Ano ba mga masamang epekto nito sa battery? At yun na lang. Mino na ng pagkain yung kasunod. Alright, so isa-isahin natin yung mga tanong ni Boss, nila Boss. Kung interesado kayo sa mga questions na sasagot ko, eto na po yan. Let's start. So sa unang tanong galing kay Boss Bonnie Amparado 691. Question lang, boss, regarding sa fast charging 120 watts na power bank. Kapag po ba hindi na original yung cable, hindi na po ba gagana yung 120 watts, parang normal charger na lang ba? Well, sa experience ko, okay, I have been using smartphones and using 100 watts and 120 watts and 60 watts mga charger. Pero most of the time, yung pinaka-favorite kong gamitin, yung gun charger ko na Ugreen na 100 watts. 100 watts pa yun. And paiba-iba na po ako ng charging cable. The only thing I do is use alam ko yung quality na cable, yung talagang binibili sa legit na mga tindahan kasi para alam mong hindi ka lolokohin. Yung makapal na cable na, usually nasa description naman ng mga box yan. Pero just in case, para ikaw na lang din maka-figure out. Usually, basta makapal na charging brick yan, maganda yung quality. Ramdam mo naman pag quality, di ba? Goods na yan. Gagana ulit yung 100 watts na yan. And I already tried din sa Supervook. Actually, ang Supervook, gagana pa rin siya. Kahit palitan mo yung cable, as long as yung charging brick is yung pa rin. Yung proprietary nila na charging brick na kasama talaga. Like for Oppo, OnePlus, yan. Mga yan. Gagana pa rin po yung Supervook as long as yung ginamit mong cable ay supported ang 100 to 120 watts na sinasabi niyo, boss. Yes, gagana po. Okay, usually proprietary lang naman kasi na Supervook is yung charging brick and yung smartphone mismo. Nandun yung mismong parang pinaka-chip para mag-usap sila na yes, Supervook ito, compatible yung Supervook fast charging. Okay? Otherwise, kung gumagamit ka ng non-Supervook like gun charger or silicone charger na normal na kasama sa box ng mga smartphones, 100 watts, na wala mo yung cable, bumili ka lang ng quality cable, huwag mo nang tipirin ang sarili mo kasi ikaw naman ang gumagamit, ba't mo tinitipid ang sarili mo? Okay? So, as much as possible, kung may extra budget ka naman, alam mong afford mo naman bumili ng talagang quality doon ka sa tindahan, online store man yan or physical store, doon ka bibili sa quality at alam mong bibigyan ka ng quality na charging cable. Okay? Yes, usually makakapal. Yan. And ito naman yung sa 65 watts ko. I'm not sure kung abot. Hilahin ko lang. Yan. Medyo malayo. Ayan. Madilim. Nagbe-blur. Yes, see that? I know, hindi masyadong madidistinguish nyo rito sa camera. Pero, ramdam nyo naman yung makapal na version ng mga charging cable. Yan. Usually, pati, pag mga charging cable, nababasa mo naman yun usually sa packaging nila. But, generally, basta nakita ko charging cable, i-assume ko, not 100% accurate ito pero, usually, pag nakakita ko ng makapal na cable, na-assume ko na yan na kaya niyan. Supported niyan ang fast charging. And even data transfer na mabilis din. Okay, assuming lang yun. But it's not
accurate diagnosis or statement. Pero yun na yun, na-assume ko na usually basta makapal, mabilis sa charging, mabilis din ang transfer ng data. Then pag tinest ko at na-confirm, good. If not, okay lang. Siyempre may may error pa rin yun na judgment, around 50% na siya. Taas din pala. But yun yung pinapalatandaan ko kasi madalas hindi mo naman kasi madidistinguish talaga yung pinaka what do you call this, kung ang nakuha mo is yung makapal na yun is mabilis or mabagal sa charging. Yun lang yung pinakaunang palatandaan ko, aesthetic, yung kapal niya. Pag makapal, ganito kasi maninipis. Lahat na kasi ng charging cable ko dito makakapal. You see that? Yes, this makapal. Actually, mas makapal pa to kaysa rito. So, ayaw kung makikita nyo sa camera, pero ito yung low quality na charging cable. Again, I'm sure hindi nyo ma-distinguish masyado to. Low quality and high quality na charging cable. Kita nyo ba yung difference? I'm sure kita naman. Ayan, o. Yan. Basta maninipis. Madali na maputol yan, madali masira, and mabagal. Yun yung pinakapalatanda ko lang dun sa mga ganyan. And makapal. Pero again, it's not an accurate na assumption. Assumption nga lang siya. Feeling ko lang gano'n. Ina-assume ko lang na, malamang fast charger yan. Malamang. Again, not 100% accurate. Brand new pa yan. Lagi ako may case na, just in case na kasi may mga aso ko rito. So, pag nangat-ngat yan, buti na may backup agad ako. So, yun. Ako yun. Kung gusto nyo lang naman, kaya, bili kayo ng laging may spare. Mas maganda lagi may spare pag nasisiraan ng gamit. Like, ganyan, mga minor details. Hindi ka na kasi makakapag-charge kung gamit yung 100 watts ko. Sayang, di ba? So, yun. Hindi na po ba gagana? Parang, hindi na po ba gagana? Nagsagot ko na pala lahat ng tanong ni Boss Bonnie Amparado. Shoutout na sa'yo, boss. Sa tanong naman ni Boss Jarrell David 4360, Sir Asla po, pwede po ba gamitin yung Do Battery Saver? Legit po ba siya? Kasi parang ang bilis mabawasan yung battery ng phone ko at may Greenify din ako. Okay? Parang 4 to 5 years ago, meron akong nirelease na video, mga scam na apps na huwag nyo i-install. Isa ang Do Battery Saver sa nirelease na binanggit ko. Lahat ng battery saver app is kinukonsider ko yan na scam, okay? Sasabihin ko rito yung sinabi ko din doon sa video na yun, ha? Why? Unang-una, battery save, mga itong Do Battery Saver, napakarami po niyang features. Okay? Diyan sa app na yan. Check nyo yung mga Do Battery Saver, yung mga battery saver app na in-install nyo from Google Play Store, okay? Hindi built-in na, galing sa Google Play Store. In-install nyo, checkin nyo ang daming features. Sa tingin nyo, sa dami ng features na yan, pagaganahin lahat yan ng chipset nyo. Sa tingin nyo, makakatipid kayo sa battery, sa dami ng features na yan, sa dami ng pagaganahin ng chipset nyo, lalo budget smartphone ng phone nyo, sabihin natin kahit mid-range, actually mid-range malalakas na rin naman, pero mas ramdam nyo yan sa mga entry-level, budget smartphone below 10,000 pesos, maglalagay kayo ng battery saver, sa dami ng features nyo, sa tingin nyo, hindi yun lalakas sa battery, mas mapapagod yung chipset nyo, mas babagal, mas lalakas ang battery nyo, mas babagal yung phone. Yung mga Do Battery Saver yan, yung mga kinoconsider ko ng mga scam kasi kumikita lang sila sa mga ads, kailangan nila yun. So, marketing na lang yan okay? Yung mga features nila, gamitin nyo siguro pang test lang. Siguro, within this week, gusto ko i-test lang. Kasi alam ko, ang Do Battery meron yatang pang test ng battery endurance, something like that. Para malaman din yung amperahe, yung voltage na inaano, para mga ganun. I'm not really sure, pero alam ko may mga ganun ng mga battery saver apps kagaya ng Do Battery Saver. So, gamitin nyo ng 1 week, pakinabangan nyo para lang i-observe yung phone nyo. Pero gagawin yung pangmatagalan dyan, ipe-permanent nyo yung Do Battery Saver sa phone nyo. Hindi po yan recommended. Kasi ang purpose lang yan para sa akin, kung gusto nyo lang i-test yung phone nyo for a couple of days, but not for permanent use. Kasi hindi nga po yan nakakatipid ng battery. Datapwat yan ay mas nakakakonsumo pa ng battery at nakakabagal pa nga ng phone. Now, the Greenify, it's a different issue. Since ang Greenify, isa lang naman ang function yan. I-force stop lang lahat ng mga apps. So yun lang, isang feature lang, isang function lang, kaya nyo nang gawin yung lahat. So, Greenify, it's okay. The problem with Greenify is compatibility issues. Hindi pa rin siya na-update. Although meron na siyang beta version, parang in-update. Siguro sinipag for some reason yung developer. Tinetest niya ngayon sa latest mga Android. But, hindi rin ganun kasipag. So, I would say, use battery saver. Yung Greenify lang I'm just saying Greenify. Kasi I'm still using Greenify. Dito, itong phone na to, itong pang record ko,
Kaya nagtatagal ito sa mga reason, like binili ko to 2022, 2023, something like that. 2025 na ngayon, gagawin 2026, malakas, makunat pa rin ng battery. Alam nyo kung ano nagme-maintain lang ng phone na to, itong S23 Plus, the Greenify. Kasi compatible lang ang Greenify, sadly, sa Samsung. Dito, Samsung. Other brands, nagkakaproblema siya sa accessibility, pino-force stop siya ng mismong optimization ng Xiaomi, so on and so forth. So it's not compatible for every smartphone brand. Pero right now, as is, Android 15 nitong Samsung S23 Plus na to, gumagana po ang Greenify, okay. Siya po ang nagme-maintain at kung bakit okay pa rin itong Samsung S23 Plus ko na smartphone na ito. Greenify po yan. But the rest, nating phone ko, hindi compatible si Greenify dito sa Xiaomi Pad ko na ginagamit ko ngayon pang vlog. By the way, kung nagtataka anong ginagamit kong pang screen record, this is the Xiaomi Pad Mini. Very smooth, kayang-kaya niyang mag-video recording while nagre-record tayo and during editing, so on and so forth. Maganda pong gamitin itong Xiaomi Pad Mini. I would recommend bilhin nyo to kung naghahanap lang din naman kayo ng ganong kalaki ang screen kasi hindi ganong kabigat, and okay na rin for gaming kasi sakto lang yung laki ng screen. Very smooth, very powerful, useful, and daming features, solid. Sorry about that. Ganun talaga ako. Bilis ko ma-distract. Anyway, do battery, no, scam. Lahat po ng battery saver except dito sa Greenify. And mayroon pang iba actually. I believe yung Scene app, okay din yun eh. Pero hindi ko i-recommend na i-activate yung lahat ng features ng Scene app. Again, may utang pa ako sa inyong video about the Scene app na yan. But sa feature na yan. Pero yung Greenify, highly recommended sa mga Samsung users. But other brands, no, I don't recommend Greenify kasi hindi na siya compatible sa ibang brands and sa mga optimization na nilalagay ng mga brands sa mga OS nila. So, yun. Greenify okay kung gumagana sa'yo, Boss Jarrell, David, but do battery saver, please remove mo na yan kung tapos ka na sa testing na kailangan mong feature niya. Other than that, hindi siya pwedeng gamitin more than 1 week. Pang-test lang talaga yan para sa akin. Yun yung pinaka-purpose at usefulness ng mga battery saver. Taga-check ng amps, volts, wattage, ano pa, battery health, so on and so forth. That's it. And then, uninstall ko na siya within the day or 2 days. Generalize ko na lahat po ng battery saver for Android na galing sa Play Store. Do not install. Okay? Now, lipat tayo kay Boss Jonathan Reboton, 6341. Good evening, sir. Good evening din. Ano po pinagkaiba ng power delivery charger kaysa traditional charger? Alin sa dalawa ang magandang gamitin? Pag ang smartphone nyo ay mayroong power delivery charger certification, minsan binabanggit ko sa mga detalyadong review kung may power delivery. Ang ibig kong sabihin yan, universal po yung smartphone mo. Ibig sabihin, kahit anong brand ng smartphone or ng charger, kahit anong brand ng charger, kahit anong brand ng charging cable, gagana po yung kanyang maximum speed. As long as siyempre supported din ng charging brick. Like kung 50 watts si smartphone, dapat 50 watts pataas din si charging brick. Pero siyempre kung 50 watts ang smartphone mo, tapos ang binili mo lang 20 watts na charging brick, siyempre hindi gagana hindi mo ma-maximize yung 50 watts ni smartphone, di ba? So power delivery yung pong purpose niya. Compatible siya sa lahat. Okay? And of course, mas secure din, mas safe din during charging. Iwas over voltage, less overheating din, and then ano pa, mas efficient yung transfer ng kuryente from power source to smartphone. Yeah, mas safe basically pag power delivery certified yung smartphone. Basta may power delivery, sabihin compatible yun sa lahat. Hindi kagaya sa SuperVOOC, kailangan SuperVOOC charger lang. So kapag nasiraan ka ng SuperVOOC na charging brick mo, kailangan mo bumili ng bago. Otherwise, pag gumamit ka ng normal na charger, hindi mo ma-maximize yung, like, 100 watts yung SuperVOOC. Bumili ka ng normal na charger na lang sa kung saan. Baka magamit mo na lang, kahit 100 watts pa yung binili mo na third-party charging brick, hindi mo ma-maximize. Like 20 watts lang siguro, 30 watts. Usually ganun nangyari sa observation ko. SuperVOOC, nasira, ginamit ni customer. Binila ng bago ng SuperVOOC pero 100 watts din, same 100 watts. Pero nung tinest namin, 20 watts lang yung lumalabas. 18 watts nga lang actually. Naglalaro 18, 20, 18, 20. So hindi niya na naman nagamit yung 100 watts SuperVOOC na feature talaga no OnePlus niya. Now, dun sa question ni Boss Jonathan Reboton, power delivery charger kaysa traditional charger, hanggat maaari, piliin mo yung may power delivery feature or certification. Okay? Basta, like kunwari, binanggit ko sa
review kung may power delivery support. Good yun. Sabihin, masira or mawala man ng power brick mo, bilhan mo lang ng third party na quality, of course. Quality. Hindi ko recommend na kung saan din kayo bumili. Like mga bangkay-bangketa dyan. Siyempre, kaya nga mura yan kasi hindi na yan original or peke or delikado or walang security features. Walang fuse yan sa loob. So, prone yun sa mga sunog. So, I would recommend yung high quality kung sa legit na store nyo binili na mga charging brick. Hindi porket power delivery ang sasaksakan, yung smartphone mo supported ng power delivery, universal na charging brick pwede, bibilang mo na ng kung saan na low quality na charging brick. Wag din. Hindi mo rin masasabi kung anong pwede mangyari. Okay? So, always choose quality para peace of mind nyo na rin. Like, habang natutulog kayo, wala kayo. Iniiwan nyo lang sa saksakan yung mga charging brick. Which is hindi recommended, pero if ever man, iwan nyo. At least, di ba, mas safe kayo sa power delivery chargers. Okay? So, piliin mo, Boss Jonathan, power delivery chargers. Lipat tayo sa kay Boss Jonathan, the basis naman. Okay? Kuya Hotman, ask ko lang, anong mas better? Fast charging o normal charging? I'm using Black Shark. Sa ngayon, okay pa naman ha. Sa Pansin Master. Well, sa mga latest technology, since okay na ngayon ng technology ng battery, silicon carbon, yung nagkaroon ng dual battery sa isang smartphone lang para mas less uminit ang phone. So, sa dami na ng innovation lately, for the past year actually meron din, pero this year especially, kasi talaga na may ang silicon charger. And I actually saw din sa isang video, tinest niya ng 1 year yata, 1 whole year or 2 years. Was that 2 years? Basta yun, matagal. Tinest niya yung difference ng fast charging sa slow charging or normal charging. Well, wala naman halos pinagkaiba. Parang 1% to 2% difference lang yung deterioration difference. Although yes, mas bumaba yung sa fast charging ng 2%, but still, kung tutusin, hindi na ganun kalaki yung epekto ng fast charging sa normal charging lang. Although, that experiment, hindi natin pwedeng pagkatiwalaan 100% since ibang sinasabi ng manufacturer, like si Google, si Samsung, even iPhone, even sa Xiaomi, meron ditong feature sa settings nila na sinasabi na piliin ko yung slow charging. May ipapakita ko sa inyo saglit. Yan, dito sa battery protection mismo, siya Poco Ultra, yan. As you can see, sinasabi dyan na battery protection, kung saan may extend daw yung battery kapag hindi masyadong sinasagad. And then, intelligent charging naman, blah blah blah. So, yun. So, nasa settings kasi mismo ng mga manufacturer na in order para mas tumagal yung buhay ng battery is to not use always the fast charging. But, again, yung test nila kasi is dekada na yan. So, mas paniniwalaan ko pa rin yung manufacturer. Pero yung test nung channel na yun, nakalimutan ko yung pangalan pa-comment na lang sa comment section. Sa kanya kasi 1 to 2 years, sabi natin ka. And based sa video niya is isang set ng test lang yun na paulit-ulit within a year or 2. So, I would say, okay din naman yun. Pwede nating gamiting reference or basis para alagaan ang battery natin. But still, sa manufacturers pa rin tayo maniniwala majority ng facts at saka yung recommendations nila. Wala namang mawawala kung susunod tayo sa mga manufacturers. Also, dun din naman sa test nagpakita nga na 1 to 2% I believe ang nawala rin naman deterioration na nangyari fast charging versus normal charging. So, may epekto pa rin. Maliit lang. Pero still, may epekto yung fast charging sa smartphone. Pero overall, I would recommend right now since in light of those revelations na napanood natin and ibabangga natin sa dekada ng test ng mga manufacturers, gamitin mo na lang yung phone mo base sa kung saan ka komportable. If gagamitin mo naman yung phone mo ng every 6 months lang, papalit ka ulit or every year, nagpapalit ka rin ng smartphone, wag mo nang problemahin yung mga battery protection na yan. Papalit ka rin naman ng phone, why bother, diba? Ngayon, kung ikaw naman yung tipong 5 years, kung balak mong gamitin yung 5 years ang phone mo, 5 years, even some people sabi 10 years na daw. Buhay pa rin yung smartphone nila, napatsyatsagaan pa nila yung battery. Maybe dyan sa lifestyle na yan, pwede mo lang maging stricto ka na sa sarili mong phone. Pag-aalaga ng battery ka nga or anything. But again, if you are the type of person like me, na every 6 months to, ang pinakamatagal ko na ngayon gamit ng phone is around 8 months. Hindi na ako umabot ng 1 year, unlike before. Within 6 to 8 months, nagpapalit na ako ng phone. Okay? So,
hindi ko na siya masyadong iniisip yung battery, so on and so forth. So, pero, one thing na hindi nawala sa akin is hindi ko binabattery empty ang mga smartphone ko. Yun yung hindi ko tinatanggal sa sistema ko. Pinaka-lowest ko na is 15-18%. Never ko siya binababa more than 15%. Hanggat maaari, may available na power bank, which in my case, meron akong bitbit lagi na extra wireless power bank. This na may wire, I don't actually use wireless, although okay din naman daw yung wireless charging base doon sa channel na yun, but I still prefer wired charging, mas mabilis pati. So yun, mas gamit ko to, lagi naman to either nasa motor, nasa kotse, or nandito sa bahay, malapit lang sa table ko, so on and so forth. Yun, so yeah, yun lang pinaka siguro i-recommend ko sa inyo. Use fast charging kung included naman siya or supported ng smartphone mo fast charging. Boss Jonathan the bassist, use fast charging kung available. Wag mo lang gagawin ay i-battery empty ang smartphone. Kasi may mga cases, real talk ito, and even sa ibang mga technician, may napanood na rin ako ng mga technician na nag-vlog ngayon na even sa kanila, mga boot loop is dahil binabattery empty lang yung phone. Binattery empty lang ang phone, hindi na nagbukas. And nangyayari yan, dekada na nung kasagsagan pa nung kabataan ko na nag-repair ako niyan, isa rin sa mga problem sa mga smart, kapag binattery empty, minsan hindi na nagbubukas ulit. So, kailangan pang i-jumpstart siya using, bubuksan mo yung battery. Dati yun, tatanggalin namin. Since natatanggal pa dati yung case, ilalagay siya ng hiwalay sa external charger and para mabuhay lang ulit yung battery. Otherwise, hindi na siya gagana ulit. Or minsan, yung mismong fuse sa loob ng phone is hinihinang lang ulit. Iniinit para mas gumana siya ulit. Or minsan tinatanggal na lang yung fuse ng battery talaga para hindi na niya i-modulate yung paloko-lokong battery. That way, direct nang gagana yung battery sa motherboard ng smartphone. So, ganun lang naman. So, again, sa tanong ni Boss Jonathan the bassist, fast charging, yes, okay lang. Gumamit ka ng fast charging if available sa smartphone mo. Doon sa 30-80% habit, hindi ko siya i-recommend kung bago lang live mo ng phone. Within less than a year, huwag mong 80%. Gawin mong 30-100%. Kung gusto mo sagarin 20-100%, gawin mong 20-100% habit na. Huwag ng 30-80. Tanggalin na natin yun since luma na yun, 5 years to 6 years ago na yata yun na video. So, 5 years na, kalating dekada na naman lumipas. Lipat na tayo since bago na mga battery technology ngayon. Lipat na tayo sa 20-100% habit. Okay? Lipat na natin sa 20-100% habit. Pwede mo i-full charge, pero wag mo iba-battery empty kasi baka minsan matsyambaan ka, hindi na ulit mong bukas at kailangan mo nang gumastos para sa technician. Mahirap yung tsamba. Okay? So yun, 20%, 50% at best, pinaka mababa na. But as much possible, 20%, 30%, charge na agad. Kahit nga 50% mag-charge ka na agad. 60% charge ka na agad. 55%, 65%, 75%. Kung gusto mo, paalis ka kasi kaya gusto mo, hindi ka maabutan ng lobat sa mga lakad mo. 75%, i-charge mo na agad para bumalik sa 100%. Okay lang po yun. Gustong-gusto ng lithium yung ganon. Yung lithium batteries. And even the silicon batteries ngayon, ay lithium base pa rin naman. So don't worry, yung pa rin yung technology, similar pa rin. Konti lang yung nabago. Okay? Malinaw po. And then, now, galing kay Boss Dale Matiliano. Quiz question po, okay lang po ba always gamitin ang power bank sa CP natin? Ano ba mga masamang epekto nito sa battery? Yes po, okay na okay lang, wala pong problema. Safe po yan. As long as quality yung mga power bank na binibili nyo o original ba? Basta, alam niyo yan, mga branded, usually okay naman yan. So, huwag natin masyadong pag-usapan yan. Basta, safe po yan as long as mga original yung power bank nyo. Okay? Pag hindi kasi original, ang possible lang mangyari dyan is sumabog, masunog, short circuit, so on and so forth. So, always go for original branded. Although not perfect, pero at least mas mataas yung chance na safe ka kaysa sa kapahamakan, di ba? Tapos na pala tayo. So, yun na po yun. Yung questions about battery sa smartphone natin. Updated na po yan going for 2025 to 2026. In-update na natin yung information about battery maintenance at pag-aalaga. Okay? Yung battery care natin. So, I hope naging informative ito kahit kutiting lang sa inyo. And salamat sa panonood and sa susunod ulit na Ask Hotman. Iwan lang kayo mga questions dyan and pag okay yung tanong, feeling ko pwede sagutin at marami matutulungan yung tanong nyo. I-feature natin yung mga boss. Kahit hindi rito sa YouTube channel, kahit po dun sa ating Facebook page, Facebook group, yun lang naman. Iwan lang kayo ng mga questions dyan. Kung nagustuhan nyo naman ng ganitong content na kwentuhan lang and real talk and
Siniseryoso ko yung mga tanong nyo, hindi natin ginagawang joke. Sana consider nyo mag-subscribe, like, and share. This is Rain Manguera and this is the Ask Hotman segment. I'll talk to you again soon.